Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ruel Bulalaki. Shoutout kay Emily Lamtria. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Parang sobrang lindol, ang anti-Buddha sa buong mundo ay nanginginig at mabilis na bumagsak. Kahit na si Sheng Yuan, isang maling kaluluwa, ay halos hindi makatayo ng matatag sa ilalim ng gayong umuuga na lupa at mga bundok. Sa kaibahan, Aaron, ganap na pumasok si Fang Fo sa malalim na pagtulog. Tila hindi niya nararamdaman ang mga pagbabago sa labas, ngunit nakaupo lamang doon ng mahinahon at walang kapantay. Medyo nababalisa si Sheng Yuan. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari. Nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng Aaron. Sinusubukan niyang kumuha ng ilang yang chi upang protektahan ang Aaron, ngunit isang aksidente ang nangyari. Nang kumilos siya, nahulog nga si yang chi mula sa kanyang ulo at dahan-daang pumasok sa kanyang katawan, ngunit ang prosesong ito ay tumagal lamang ng 3 o 4 na segundo. Pagkatapos nito, ang yang chi na ito ay nagsimulang tumawag at hindi na pumasok sa katawan nito. Anong nangyayari? Ilang taon na siyang nanatili rito, na mas malayo, kahit na hindi niya mabilang ang mga taon ng mag-isa. Ngunit sa mga araw na ito, ang kanyang paglipat ay kasing simple ng pagkain at pagtulog, ngunit may nangyaring mali sa sandaling ito. Anong kalokohan ang nangyayari? Hindi niya naintindihan. Hindi niya alam. Sa pagmamadali, wala siyang pagpipilian kundi subukang protektahan ang Aaron gamit ang kanyang yin chi. Gayunpaman, sa katunayan, kahit siya ay alam na ang paggamit ng yang chi sa araw ay gumagawa lamang ng isang bagay na walang ginagawa. Ang katotohanan ay kahit na wala siyang mga itlog, ito ay mas masahol pa kaysa sa naisip niya. Ang itim na gas ay halos hindi umabot sa katawan ni Aaron, na naging wala sa ilalim ng yang gas. What the hell happened? Bakit kakaiba? Napaungol si Sheng Yuan sa pagtataka. Gayunpaman, ano pa ang maaari nating gawin sa oras na ito? Medyo natarante siya at nag-aalala tungkol sa Aaron. Gayunpaman, sa oras na ito, mas nanginginig ang espasyo. Ang mga bumabagsak na bato at lupa ay tumagilid pababa upang maiwasan si Buddha. Malapit nang gumuho ang lugar na ito. Bigla siyang napatingin sa taas. Tamang-tama, kung ano ang pinakakinabahala niya ay nangyari. Sa itaas ng ulo, isang lupain na halos 10 metro kwadrado ang lumuluwag at nagiging isang malaking piraso ng lupa at bato, na gumuguho. I'll go. Ingat ka. Sa isang kagyat na sigaw, anuman ang iba, si Sheng Yuan ay nagmamadaling tumalon ng direkta sa Aaron. Bagamat lahat sila ay mga practitioner, at ang kanilang mga katawan ay natural na naiiba sa mga ordinaryong tao, hindi ito madaling para sa isang malaking lupa na higit sa 10 metro kwadrado, para mahulog. Lalo na sa sandaling ito, ang Aaron ay ganap pa rin sa kapayapaan at hindi handa. Bagamat ang kanyang yin chi ay lubhang limitado sa araw, kung lalabanan niya ito ng kanyang katawan, ang kanyang yin chi ay makakayanan man lang ang mabigat na presyon ng pagbagsak ng lupa sa malapit na distansya. Sa halos ilang segundo, si Sheng Yuan ay sumugod sa tuktok ng ulo ni Han 3,000, at ang kanyang buong katawan ay puno ng yin chi. Biglang naaga ng kanyang momentum ang mga tao. Boom! Kasabay nito, ang malalaking bukol ng lupa ay nahulog din at nabasag. Hindi. Nang makita ang malaking lupa na bumagsak, nagulat si Sheng Yuan. Siguradong hindi ito bumabagsak, dahil bagamat mabilis ang pagbagsak, tiyak na hindi ito kasing bilis ng pagbagsak sa ating harapan. Ito ay malinaw, na may isang sadyang itinulak ito pabalik ng may matinding lakas. Mahirap ba? Ang 4 na makalangit na hari ay nagtaksil sa kanilang sarili. Hindi. To be exact, nagseselos sila. Nakita nila na itinuro nila ang kanilang mga kasanayan sa Aaron, kaya gusto nilang sakupin ito,
kaya ginamit nila ang kanilang ligaw na kapangyarihan para puwersahang pumasok. May mga halimaw sa lupa sa apat na makalangit na hari, mukhang kaya naman nila, gayunpaman, sa espesyal na espasyo sa ilalim ng lupa na ito sa mundo sa ilalim ng lupa, halos imposible para sa kanila na pumasok ng walang sariling utos at pahintulot, kalimutan mo na, dumating ang mga sundalo upang harangin, pagtakpan ng tubig at lupa, sa kasalukuyan, ang sitwasyon ng Aaron ay lubhang mapanganib, maaari lamang niyang itulak ang yin chi sa kanyang katawan sa limitasyon upang harapin ito, hindi ko maalis ang batang to, pero hindi ibig sabihin nun na madali akong makagulo, kahit pumasok kayong apat na basura, madali akong haharap sa inyo, I'm more than enough, sa sandaling bumaba ang boses, si Sheng Yuan sa kanyang galit ay itim at mas mabangis, ang buong tao ay direktang bumangon at nagmamadaling umakyat ngunit halos sa pag-akyat niya, sa susunod na segundo, ang kanyang buong katawan ay biglang tumitigil, at pagkatapos ay kakaibang hindi umusad at direktang umatras, ang kanyang katawan ay lumipad paatras ng 10 metro, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa ang itim na gas sa katawan ay nagkagulo, paano nangyari ito? Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Isa lang itong malaking piraso ng lupa. Kahit na may epekto ito, hindi ito magkakaroon ng ganoong kapangyarihan para mapatamba siya sa lupa. Pero katotohanan, parang mas malakas magsalita kaysa salita. Boom! Gayunpaman, sa susunod na segundo, bago pa ito maisip ni Sheng Yuan, isang mahinang pagsabog ang biglang sumunod. Sa sandaling iyon, dumating ang araw ni Fang Fo, at ang taong halos sumasaksak ang liwanag ay hindi man lang maimulat ang kanyang mga mata. Nang pilit siyang umangkop sa liwanag, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang malaking haligi ng liwanag na bumabagsak mula sa langit at bumagsak hanggang sa napakalaking lupa. Ang malaking lupa ay binomba sa slag ng liwanag. Pumunta si Jin Guang hanggang sa Aaron at binalot ito ng mahigpit. Si Sheng Yuan, na nag-aalala pa rin at malalim na naguguluhan sa nakaraang segundo, ay nagulat na para bang nakita niya ang multo ng kanyang ina. Ang lupa ay umuuga at ang mga bundok ay umuuga, ang langit ay gumuho at ang mga bato ay nagbibitak. May hindi naglalaro, ni super earthquake dito. Ang lahat ay sanhi ng araw sa kalangitan. Sa madaling salita, ang pinagmulan ng lahat ay Aaron. Matapos mawala ang gininto ang liwanag ng taong ito ay dahil lamang sa kanyang katawan ay nalampasan ang mga paghihirap, hindi kung ano paman. Nang maglaon, ang taong ito ay nagsimulang matagumpay na makumplito ang yang teknik sa Liang Yi Tianshu, ibig sabihin, nagsimulang sipsipin ni Aaron si Yang Chi. Bagamat sa isang kahulugan, maaaring malampasan ng Aaron ang mga paghihirap sa pagsasaalang-alang ng Sheng Yuan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang sitwasyon ay kritikal sa oras na iyon, si Sheng Yuan ay naglakas loob na gawin ito, at dapat ay buong tiwala siya sa Aaron. Iyan ay isang kalaban na hindi mo matatalo. Ang pagtingala sa kanya ay para bigyan siya ng nararapat na paggalang, hindi kalapastanganan. Gaya ng iniisip niya, pero minsan hulaan mo ang simula ngunit hindi ang wakas. Alam niyang malalampasan ng Aaron ang mga paghihirap at makakabisado ang paraan ng pagsipsip ng yang ng mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong baguhan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang Aaron ay talagang mabilis. Sobra. Ano na ba ito? Ang Yang Chi ay direktang lumilitaw sa anyo ng isang light column, pagbabarena na parang walang pera. May mga hadlang sa gitna. Sinisira nila ang kanilang mga sarili. Gusto nilang lumaban, binubugbog nila ang kanilang sarili. Maaari mo ring malaman na si Aaron ay sumisipsip kay Yang Chi. Napaka-espesyal nito. Kung hindi mo alam, sa tingin mo ay hinahanap ni Xiao Yang Chi ang kanyang ama. Binara ni Evil ang pinto ng kanyang ina. Malungkot na nagmura si Sheng Yuan. Nang magsanay siya, ginamit niya ang kanyang kung fu upang pasiglahin ang lahat ng mga meridian at sinubukan ang kanyang makakaya na makuha ang Yang Chi mula sa labas ng mundo. Ang kahirapan ng prosesong ito ay mauunawaan ng lahat ng mga practitioner. Parang paggatas, patak ng patak. Pagkatapos ng mga taon ng akumulasyon, ito sa wakas ay naging pangkalahatang sitwasyon. Pero Aaron, masyadong nakakahiya. Ito ang kabaligtaran. Si Yang Chi ang nagkusa na hanapin siya. At natatakot ako na siya ay masyadong kaunti, kaya ako ay dumating upang makipaglaro sa kanya sa mga grupo. Ang mga tao ay mas galit kaysa sa iba.
Kung siya ay may mahusay na talento sa paglinang ng makalangit na kasanayang ito, wala kang mahahanap na iba pang mga adjectives maliban sa paglalarawan ng Aaron. Bukod dito, ito ay ang uri ng direktang adjustable na pagbubukas at pagbitin ng halaga. Nagsisi si Sheng Yuan sa oras na ito, hindi sa hindi niya dapat ituro sa Aaron ang mga kasanayang ito, ngunit hindi siya dapat maging puno ng mga inaasahan at hiyain ang kanyang sarili. Dapat niyang hintayin kung anong bukang liwayway upang makita kung anong gintong katawan, shit, pagkaraan ng mahabang panahon, ako na ang pinakamalaking clown, gayunpaman, ang tanging bagay na makapagpapaginhawa sa akin ay ang mabilis na pagkabisado ng iyong anak sa dalawang instrumentong ito. I really want to know, with my divine talent, halos 3 palapag lang ang kaya kong ayusin sa buhay ko. Ano ang magagawa mo kung sa umpisa palang naging aso ka? Sa pag-iisip nito, muli siyang bumangon mula sa lupa. Pagkatapos ay mabilis na naglakad sa likod ng Aaron, pagkatapos ay dinala ang kanyang yang skill, ninakaw ito sa likod niya, sinampal ang Aaron sa kanyang katawan, at binalak na hawakan muna ang ilalim. Storytelling channel sa YouTube. Sa pagtuklas ng Yin Chi, natural, magre-rebound ang Aaron kapag bumaba ng husto ang Yang Chi sa kanyang katawan. Sa makatuwid, Yang Chi at Shan, ang paglusot ay ang pinakamahusay na paraan. Liang Yitian Sho ang kanyang pamamaraan. Natural, alam niya kung kailan at paano ito gagamitin. Habang ang enerhiyang ito ay pumapasok sa katawan ni Aaron, mabilis itong pumapasok sa iba't ibang meridian sa katawan ni Aaron kasama ang mga Yang Chi na iyon, at sa wakas ay nagiging dantian, na naghalos sa Yin Chi na orihinal na naipon sa dantian, at pagkatapos ay dahan-daang nabubuhay sa kanyang katawan kasama ang potensyal ng Bagua Tai Chi. Hatiin ang mga litid at ibuhos ang mga acupoints, tumayo sa Tai Chi, hindi ka ba fucking? Bulong ni Sheng Yuan habang sinisiyasat. Liang Yitian Sho, ang second floor. Gusto mo bang maglaro ng ganito? Gusto mo bang maging isang pervert? Anong kalokohan ito? Sa sandaling simulan namin ang pagsasanay, hindi na namin kailangan pang maglagay ng pundasyon. Ito ay sapat na kalokohan upang direktang maabot ang unang antas, ngunit ang taong ito diretso sa ikalawang antas. At ano ang konsepto ng pangalawang layer? Ang Sheng Yuan na ngayon ang ikatlong palapag. Ngunit ang ikatlong layer na ito ay nahahati sa dalawang yugto. Pumunta siya sa ikatlong palapag bago siya namatay, ngunit sumilip lang siya ng kaunti at hindi makakilos ng tuloy-tuloy. Pagkatapos ng kamatayan, ang mga napinsalang kaluluwa ay nagtipon dito at pinangungunahan dito ng Chi ng Yin at Yang, na halos hindi na umabot sa gitna at huling yugto ng ikatlong layer. Ang Aaron ay mabuti. Ang isa ay ang pangalawang layer, na maaaring direktang dumura ng dugo mula sa banal na espiritu. Dahil noong nabubuhay pa siya, halos 200 taon bago siya makarating sa ikalawang palapag ng siya ay kapareho ng Aaron. Gusto mo bang may mabuhay? Hindi nakaimik si Sheng Yuan at sa sobrang inggit ay gusto pa niyang sampilan niya ang Aaron hanggang mamatay. At least, wala sa paningin, wala sa isip. Binawi ang kanyang Yang Chi. Dahan-daang tumayo si Sheng Yuan, tumingin sa gintong Aaron, mapait na ngumiti at umiling. Siguro may nakatakdang mangyari sa iyo na kamangha-mangha. Sa hinaharap, kung magagamit mo ang hanay ng mga kasanayang ito ni Lao Tzu sa panahong iyon, maaari itong ituring na si Lao Tzu ay nag-iwan ng marka sa mundong ito sa buong buhay niya. Hindi ito walang kabuluhan. 1 araw lang sa loob ng 3 araw. May 2 araw ka pa para malayang gumastos. Halika na. Sa iyong kahangahangang pisikal na talento, baka makita kitang marating ang gitna ng ikalawang palapag pagdating ng panahon. Anong intensyon? Umiling siya at lumutang sa isang sulok. Tuluyan na niyang binitawan ang kanyang pagtutol at naupo doon na nakahiga, naghihintay. Maghintay ng ganap. Anyway, ganito lahat. Nagpa-practice pa ako. Kung nagsasanay ka ng daan-daang taon, hindi ito kasing ganda ng 1 oras, bakit mo siya pinapraktisan? Magsanay na magalit, maglaro ng ganito. Anyway, ganito lahat, at least hindi ako magagalit sa sarili ko. Sa kabilang dulo, iba sa lying flat ng Sheng Yuan, halatang kailangan nilang bigyang pansin. May 4 na pagsabog sa silangan at kanlurang bahagi ng bahay na kawayan. Gayunpaman, walang tugon mula sa kahoy na bahay sa oras na ito sa patuloy na pagsabog. Dapat pa rin silang kumain, uminom, matulog at magsanay. Bingi si Fang Fo. Sanay na sila.
Dahil si Ivory at Zeking ay biglang gumawa ng mabilis na pag-unlad sa ilalim ng gabay ng kakaiba at bulgar na lalaking iyon, hindi sila tumigil sa pagsasanay. Ang kakaiba lang ay hindi gumagalaw si Qin Shuang, ngunit dahil ito ang dahilan kung bakit siya nanatili kay Ivory, hindi na nagtanong pa ang mga tao. Anyway, napakaraming pagsabog. Baka alin ang pinakawalan ni Qin Shuang, o siya ay nagtutuon ng pansin sa cultivation. Biglang naging mabangis si Zeking na naiintindihan ng lahat ang kanyang pinaghirapan ngayon. Hindi na kailangang sabihin, ang pinuno ay isang dragon at ang asawa ng pinuno ay isang phoenix. Natural lang na gustong maging kasing kapangyarihan ng pinuno. Kaya naman, walang mangiistorbo sa kanila. Sa di kalayuan, pagkatapos ng isa pang 3 pagsabog, sa wakas ay tumigil si Su Yingxia ng may kasiyahan, at ang kanyang noo ay tumutulo ng pawis. I've told you 4,000s of times. You have to concentrate on practicing martial arts. If you're so half-hearted, your power will be greatly reduced. Ang pinakamahalagang bagay ay madali kang maposes. Kung gusto mong magkaroon ng 3 pakinabang at 2 disadvantages, Aaron, hindi mo ako mapapatay. Heavens, kahirapan at nagtataka kaagad tukaw, pagkatapos ay nagtanong, gumawa muli ng mga reklamo tungkol sa Han 3,000. Umiling si Ivory na may bakas ng pagkabalisa sa kanyang mga mata, medyo hindi ako mapakali. Palagi kong nararamdaman na may masamang mangyayari, parang may papasok dito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!